mga kabunyog, mga kababayan. Ah, napansin nyo? At saka, ah, tandaan ninyo mga kabunyog, yung lahat ng PDP laban nandyan. Yung lahat ng PDP laban, sino ba yon? Ito yung mga tao ng PDP laban. Apat lang naman ang senador ng PDP laban, si Bato, si Tolentino, si Bongo at si Padilla. O lahat sila nandun. Ibig sabihin, nilaglag nila si Subiri, lumipat sila kay Escudero. O, at ito na lang munang tanong ko. Itanong ko to sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan, anong tingin nyo? Anong tingin nyo dito? Ito ang tanong ko sagutin nyo ang tanong ko. Sila Bato ba, itong apat na ito, si Bato, si Bongo, si Tolentino, at si Padilla, ay lilipat galing kay Subiri papuntang Escudero nang hindi man lang kinonsulta si Duterte? Anong tingin nyo? Anong tingin nyo? Nung nagkakaposisyonan na sa Senado, between Subiri and Duterte and Escudero, hindi man lang ba nagkonsulta kahit through kahit ano man lang, kahit man lang ba nagkonsulta kay Duterte, hindi ginawa nila Bongo yan? Ha? Hindi ba nagkonsulta muna sila Bongo? Kinonsulta muna niyan si Digong. Oh, kinonsulta muna. Imposibleng walang blessing. Yun na nga eh. Ibig sabihin, nagkonsulta sigurado. Oh, nagkonsulta sigurado ano sa tingin nyo? Tama kaya? Tama bang sabihin na nagkonsulta muna sila Bongo? Sila Padilla kay Duterte? Alam yan ni Digong, sabi ni Elenita ha? Kumbaga, yung apat na yan na mga tao ni Duterte sa isang sensitibong usapin na liderato ng Senado, hindi man lang ba naisipan nilang mag-text? Sa tingin ko po, hindi na po ata kasi survival na po nila ginagawa yan. Yan. Ako, tama rin yon. Ganito ang tingin ko dyan. Pinaalam nila yan kay Duterte. Pero sa tingin ko si Duterte, ang sinabi na lang sa kanila, kayo nang bahala. Bahala na kayo kung anong desisyon nyo. Ang isipin nyo lang, yung survival nyo. Yun. Sa tingin ko, walang pipiliin si Duterte, walang itulak kabigin sa pagitan ni Subiri at ni Escudero. Nagkonsulta sigurado si Bongo pa. Si Bongo pa. Hindi kaya yan magkukonsulta kay Digong. Pero tingin ko, ang naging advice ni Digong sa kanila, bahala na kayo kung anong tingin nyo. Total, pareho lang naman yan, si Subiri at saka si Escudero. Bahala na kayo. Ang isipin nyo na lang, paano kayo magsusurvive. Ang ibig sabihin, ang advice sa kanila ni Digong, survival. So, sa tingin ko, hindi naman nakialam si Digong na, kasi pareho lang yan, mag-Subiri, mag-Escudero para kay Duterte. Pareho lang yan. Kaya lang, ang advice niya na lang dyan kila Bato, kila Bongo, kila Tolentino at kay Padilla, lalo na sa tatlo, yung magre-re-eleksyon, ang isipin nyo, re-eleksyon nyo. Ano ang makakapabor sa re-eleksyon nyo? Ibig sabihin kay Bongo, kay Tolentino at kay Bato. Yan yung dyan. Ang inisip nila dyan, re-eleksyon na sa 2025. Kaya trinahidor nila si Subiri. Kahit ang totoo, si Subiri, pinaglaban sila ni Subiri. Ngayon, masasabi na natin, ang katraidoran ng apat na senador ng PDP laban ni Duterte ang naging susi para mapatalsik si Subiri. Yun ang malinaw. Kaya masamang-masama talaga ang loob ni Sabi ni Subiri, masakit. Masakit. Bakit masakit? Kasi itong mga taong ito ni Duterte, pinaglaban ito ni Subiri. Kaya nga siya naiipit kay Marcos sa administrasyon ni Marcos. Kasi ang tingin ng administrasyon ni Marcos, malambot si Subiri pagdating sa mga Marcos, ay sa mga Duterte. Tulad ng pagdating sa SMNI, pinabuelo niya si Robin Hood Padilla. Hinayaan na mag-imbestiga. Samantalang yung investigasyon ng komite ni Padilla, obvious naman. Pinabuelo niya sila Jason sa kahiya-hiya yung Senado sa ginawa ni Padilla.
Parang binigyan ng platform ang mga SMNI na tagapagkalat ng fake news. Ano yon? And yet, ginawa ni Subiri yon para sa kanila. Pagdating kay Bato de la Rosa, hinayaan na makabuelo yung kanyang PDEA leaks na ang motibo naman talaga, ang layunin ay i-demolish, siraan si PBBM. Pinabuelo ni Subiri din yan. Sabi nga ni Subiri, yan nga ang dahilan, bakit ako nasibak eh. And yet, yung mga Duterte senators na yan ng PDP laban, yan ang dahilan. Bakit siya nasibak? Ha? Bakit natin sinasabi yan? Alam nyo mga kabunyog, ang ano dito, talagang ano si Subiri, kanina ini-interview siya. Ang pinakamalalang nangyari yung kay Bato. Pero, kasi inaasahan niya na si Bato sa kanya. Yung pala wala. Nung gabi na nagpasalamat siya, 8 yung pinasalamatan niya kasama si Bato. Kasi ang alam niya, yung mga PDP laban na senador, yung 3 lang ang nagtraidor sa kanya. Si Bato nagpaiwan. Kaya pinuri niya si Bato, sinaluduhan niya. Si Bato naman, payakap-yakap pa sa asawa ni Subiri. O, yan ang nangyari. So ngayon, ang lumabas dito, itong 4 na ito na senador ni Duterte, PDP laban, ang naging susi para mapatalsik si Subiri. Tingnan nyo mga kabunyo. Tama po yung observation nyo eh. Karamihan ng mga bumoto kay Escudero, Duterte. Ano kayang laro nila Duterte dyan? Ha? Tingnan nyo yung mga nag-stick kay ano. Ito yung mga nag-stick kay kay Subiri. 6 senators. Bakit 6 lang? Dapat 7. Ay kasi hindi na sinama si Subiri. Si Angara, si Nancy Binay, si JB Ejercito, si Gatchalian, si Loren Legarda, Villanueva. Hindi mga diehard Duterte yan eh. Itong dalawang minority senators, siyempre abstain sila. Siyempre nag-abstain sila kasi hindi naman sila buboto doon. Hindi naman sila administration senators eh, minority. Kaya hindi sila pumirma, hindi sila bumoto diyan. Itong 6 na ito, plus isama mo si Subiri, Gatchalian, Loren Legarda, Joel Villanueva, JB Ejercito, Nancy Binay, Sani Angara, hindi ito mga diehard Duterte. Itong nasa kabila ang mga diehard Duterte, yung talagang mga nagsipa kay Subiri. And yet, ang irony dyan, kaya nasipa si Subiri dahil sa pagtatanggol sa Duterte. Pinabilo niya yung Duterte. Oh, yan na. Kaya yan mga kabunyog. Oh, anong masasabi kaya ni Subiri dyan? Ha? Karamihan ng mga senador na maniubra para matanggal si Subiri ay mga pro-Duterte. Bakit? O, yung magkapatid na Cayetano, yung mag-asawa, yung mag-ina na Villar, o pareho yan mga Duterte. O, tapos sila Bong Revilla, sila Jingo Estrada, mga Duterte yan eh. Plus yung senador na 4 ni Duterte. Si Bongo, si Bato, si Tolentino at si Padilla. Ngayon, mga kabunyog, ilan yung senador na sumipa kay Duterte ay kay Subiri? 15. Kung aalisin mo dyan yung 4 na PDP laban, 11 ang matitira, di ba? 11. Ibig sabihin, kung 11 lang ang matitira dyan sa senador na yan, hindi matatanggal si Subiri. Kasi ang kailangan na boto ay 13. Kasi 24 yung senators eh. 24 yung senators. Ngayon, kung 24 yung senators, ang kailangan kalahati plus 1, di 13. Ngayon, ilan ba yung bumoto para masipa si Subiri? 15. Pero kung yung 4 na PDP laban hindi sumama dyan, 11 lang yan. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? 11 lang sana yan eh. Yung 4 na senador ng PDP laban ni Duterte ang naging susi para mapatalsik si Subiri. Bakit? Kasi nga, 15 yung senators who voted to oust Subiri. Of the 15 senators, 4 dyan yung PDP laban. Bato, Bongo, Tolentino, Padilla. So, ibig sabihin, kung nag-stick ang 4 na yan na PDP laban senators kay Subiri, hindi matatanggal si Subiri kasi 11 lang ang matitira.
Unsi lang. Di ba? Kaya ibig sabihin, ang nag-traitor talaga ng todo kay Subiri, yung 4 na PDP ni Duterte. O paano na Subiri yan? Pinagtanggol mo? Kaya yung hinanakit nga ni Subiri kanina, sabi niya, pinaglaban ko pa naman si Bato eh. Pinaglaban ko siya. Siya nga ang dahilan bakit ako natanggal eh. Pero hindi lang si Bato. Yung 4 na senador ng PDP, yan ang nag-traitor sa kanya. Kung hindi bumaliktad yung 4 na yan, 11 lang. 11 lang ang supporters ni Escudero. Hindi matatanggal si Subiri kasi 13 ang kailangan eh. Yung pagbaliktad ng 4 na PDP laban, senators, yan ang naging susi para mapatalsik si Duterte. Kaya ano ang regalo ngayon kay Tolentino kasi siya yata yung nagkumbinsi kay Padilla, kay Bongo. Kinumbinsi ni Padilla si Bongo sa si Padilla kinumbinsi ni Tolentino si Padilla sa si Bongo. Nung bandang huli si Bato wala nang nagawa, pumirma na rin siya. Ang sabi naman ni Bato, wala naman akong magagawa na 14 na ang nandun. Ibig sabihin ang perma ko wala na, hindi na magmamatter. Pero mali pa rin 'yon. Kung may prinsipyo ka, papanindigan mo 'yon, hindi ka pipirma doon. Kaya yan mga kabunyog. So ang leksyon ngayon kay Subiri, ang leksyon sa kanya ngayon, ang nag-traitor talaga sa kanya ay mga senador ni Duterte. Ito, tandaan mo na yan, Subiri Yang 4 na yan, Yang 4 na yan ang nag-traitor sa'yo. Anuhin mo na yan. Yan, bakit bumaliktad yung mga yan, yung mga PDP na yan? Kasi mag-i-eleksyon sa 2025. Mag-i-eleksyon. Alam nila na wala na yung unity team eh. Nagiba na yung unity team. Delikado na ang lagay nila. Medyo ang maganda lang ang showing sa mga survey-survey si Bato, saka si Bongo. Si Tolentino, delikado. Si Padilla, hindi naman magre-re-election pa yan. Kasi na-elect siya 2022. So hanggang pa siya 28. Pero ito kasing tatlong magpartner na to, itong trio na ito yung mga na-elect nung lumaban ng 8 diretso eh. Bato, Bongo, Tolentino, na-elect sila 2019. So ibig sabihin sa 2025 magre-re-election sila. Ngayon dahil magre-re-election sila, sa parte ni Tolentino, kasi delikado si Tolentino, dapat manalo siyang senador. Paano siya mananalong senador? Una, dapat laging nasa TV ang mukha niya. Dapat ang exposure niya sobra. Sino ba ang mga laging nakikita sa mga hearing sa Senado, lalo na sa plenary? Siyempre yung Senate President nandun sa stage. Pero sa floor ang nandun majority floor leader. Sa ngayon ang majority floor leader si Villanueva. Kaya laging nakikita si Villanueva eh. O ngayon, kung siya ang majority floor leader, si Tolentino, lagi na siya ngayong makikita. Kaya tingnan nyo, nag-press con kaagad si Tolentino, nakakurbata. O yan. Kasi kailangan niya magre-eleksyon. At yun ang binigay sa kanyang pabor ni Escudero. Ikaw na ang majority floor leader. O, di ba? Si Padilla at si Bongo, kinumbinsi na lang yan ni Tolentino. Hinabihan ni Tolentino, tulungan nyo naman ako. Ikaw ba to at si Bongo, sigurado malakas kayo sa survey. Ako kulilat eh. Bigyan nyo naman ako ng pagkakataon na tumaas ang ko. Paano yan? Kung ako ang magiging majority floor leader, lagi akong nasa balita. Sa mga plenary debates, ako lagi ang nandun sa floor. Kailangan ko ng exposure eh. Yun. Pangalawa, na reason yan. Kapag nandun sumama sila kay Escudero, pagpapatalsi kay Subiri, magugustuhan ni Marcos ang ginawa nilang yan. So ibig sabihin, hindi sila pupuruhan ng kampo ni Marcos. Kasi talaga to, survival itong mga to. Yan si Bato, si Bongo, si Tolentino, survival yan. Ang iniisip nila dyan, dapat manalo sila lahat uli sa Senado, makabalik sila. Si Padilla hindi, magre-re-election, hindi yan. So ang iniisip nila dyan, paano tayo makaka-re-elect? Lalo na si Tolentino. Problemado si Tolentino. Alam nyo naman si Tolentino,
Napaka-oportunista niyan. Di ba dati, Liberal Party yan, Pinoy. Tapos lumipat sa PDP Laban, Duterte. Tapos ngayon, namamangka sa dalawang ilog, pumapasok sa Marcos. Bakit? Kasi kailangan niya ang suporta ng administrasyon eh. Kailangan niya rin ang suporta ng ng mga Marcos, loyalists. Oh, para medyo lumambot-lambot siya sa mga pro-Marcos na supporters. Ngayon, sumama siya ngayon laban kay Subiri. Oh. Si Bato, ano yan eh, wala naman yan, hindi alam ang ginagawa niya. Si Bongo, kinumbinsi na lang yan ni Tolentino, samahan mo naman ako. Ang kondisyon siguro dyan nila, Escudero, kapag nakumbinsi mo yung tatlo mong kasamahan, di apat sila, gagawin ka naming majority floor leader. Yun ang usapan dyan eh. Si Jingo Estrada, matagal na yan na nagmamaniubra na matanggal si Subiri. Siya sana ang magsi-Senate President. Ang problema, hindi nakakakuha ng suporta sa kapwa niya senador. Pero nang si Escudero na ang tinulak, hindi na yon, medyo nakakuha na ng suporta. Pero dahil matagal nang nag-aambisyon si Jinggoy, ginawa na lang siyang Senate pro tempore. Kaya yan mga kabunyog ang nangyari diyan. Okay. So sige mga kabunyog, mga kababayan, basta po tayo. Bunyog po tayo, mga kabunyog, bunyog party list. Okay? Mabuhay po tayo mga kabunyog. Lagi po nating itaguyod ang katotohanan, ipaglaban po natin ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.